Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Efeso 2:10. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang eksaktong oras, mga tugang, mga kabanat, ganap na hong 7:42 din pagkaaga. Ang oras, mga dabarkads, hatod sa to kang Lear Realty Development Corporation, asin man po kang Deca Asraya Residences. Ini po, mga dabarkads, soon to open. Makukuha yan digdi sa Barangay Balatas, Naga City. Mga kabanat, haranihon po sa Basilica Church. Abangan po nindo ang mga details kanil mga dabarkads ta iyo po inyong pinakainot digdi sa Bicol Region. Limited ang islat po kayo ni, and kung ako sa Indo, ma-inquire na po ako digdi sa Deca Panganiban, Naga City. Ano po, tandaan po nindo, para sa mga may planong magbakal ko din harong, Deca Asraya Residences. Si Benji Rivera. Radyo Bana. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Marhay na aga mga tugang, aldaw na po kita kunyan din Webes, mga dabarkads, petsa 12 na, kadbulan na Disyembre taong 2024 mga tugang. Igwa na lamang kitang 13 dias. 13 dias antes ang Christmas. Merry Christmas mga kabanat. Mag-iribanan po kita digdi sa programa. Ako po si Benji Rivera. Hanggang alas 9, kay Banat na mga Banat Patrol, and syempre kay Banat na po ang mga dabarkads nang nag-aabang kan sa inda pong swerte na manggaganang Android phone. Ano po, kaya easy lang, chillax lang po kamo mga tugang, ta mas dakol kitang iraraffle, mas dakol ang chance kan mga dabarkads, mga kababayan ta mangganang kunyan din Android phone mga tugang. Ano po, kadakol kitang mga pigpa-follow up kunya na bareta sa mga Banat Patrol. Kay Bananta si Junil sa newsroom, sa technical si Boss Ariel Camarotti, si Boss Stephen Fabis, mga tugang, ako si Benji Rivera. Hanggang alas 9 kita, kaya tutok lang po kami ang mga bahala sa mga bareta nindo. Ano? Bueno, digdig kita sa mga may init pong bareta kunyan. Nagluwas po kasugma. Siguro nabasa na po nindo sa mga social media. Nagluwas po ini sa Rappler, nagluwas po ini sa Philippine Star, nagluwas po ini sa iba pa pong mga news. Digdi po sa Pilipinas, nationwide po ini nagluwas mga tugang. Uya na po mga tugang ang kasimbagan sa mga nagbabash. Hanggang unyan day pa natutunawan. And pirit kitang dinadown para sa iya ni. Pero bako mali para sa iya eh. Para sa to ni mga taga Camarines Sur. Ano po? Ang baretang ini bako po ini dumal sa mga nagbubutong sa to pababa partner. Ano? Ang baretang ini po para po ini sa mga mamamayan kan probinsya kan Camarines Sur. Igwa kitang news. Mainit-init pa po. Mga tugang, happy kita ngunyan. Happy ang mga taga Camarines Sur. Lalong-lalo na po siyempre si Governor Luigi, si Congressman El Rey, ang iba pa pong mga opisyal kang probinsya kan Camarines Sur, mga kabanat,
Ngunyan po ngali, bago ako nagtukaw, digdi po sa programa, ka-text ko si Governor, Congressman El Rey, baka sabi ko ma-interview ta. Dahil pa po nagre-reply. Ano po? Mga tugang, pig-text ko ngunyan si Congressman El Rey, congrats ko na ngali. At ngunyan po mga tugang, bako po ining subasuba. Ini na po ang masimbag. Ini na po ang masimbag sa gabos na mga propaganda, mga pangraraot, mga kung ano-ano pong mga negative news nating babatikal po sa probinsya kan Camarines Sur. And siyempre, apektado po kitang mga taga Camarines Sur, mga tugang. O yan na po, nagluwas na po kasugma na ang Camarines Sur pangtulo. Partner, pakilagay mo, nasa ano na ba? Nasa Facebook na. Pangtulo ang Camarines Sur sa palakin mo, partner. Wealthiest province. Sigun po ini sa Commission on Audit Annual Financial Report for Local Government Units. Yan. Ini po, hali po ini sa DILG, sa Commission on Audit, hali po ini sa Commission on Audit. Ini po annual financial report for local government units. Mga tugang, yaon po digdiyo. Nakuha ko po ini sa rappler.com. Yaon po ini sa news kang rappler.com. Nakuha man po ini kang rappler sa Department of Finance, sa Commission on Audit. Mga tugang, yaw po digdi sa rappler, napapalaki pa ba yan, palakihin mo nga. Yaw po digdi sa rappler.com, the following were the top 20 wealthiest provinces in 2023. 2023. Number 1, siyempre mga tugang, ang kadaradakulang probinsya, ang Cebu. Data po yan, matatawaran ang Cebu. At ang Cebu mga dabarkads, talagang, may airport, may pier, magayon ang negosyo, arog man sa to, igwaman po duwan Sotherland. Araw po lindo, ang Sotherland saka ang Cebu saka Kamsur halos sabay-sabay nagkaigwa po din Sotherland. Ara po mga nindo Sotherland, ini pong call center. O sabay-sabay po 'yan. Anyway, ang Cebu number 1 igwa pong 3 partner? Ayan. 309 billion. Wow, 309 billion 860 309.897 billion. Yan. Number 2 ang Rizal, igwa pong 39.71 billion. Ang pangtulo po digdi mga tugang ang Camarines Sur, yaon po hindi ko dyan sa rappler, hilingon po nido, Camarines Sur, 33.415 billion. Dinaugta po ang Batangas, mga dabarkads. Dinaugta Batangas, 32.522 billion. Ang Davao de Oro, magayon po sa Davao de Oro, nakaabot na ko dyan. Magayon man dyan, magayon man po ang turismo dyan sa Davao de Oro. Ang Davao de Oro, 23.379 billion. Ang Cavite, number 6, 22.989 billion. Ang Ilocos Sur, number 7. Ang Ilocos Sur, 21.951 billion. Ang Bukidnon, number 8. Sigun po ini mga dabarkads, digdi po sa Annual Financial Report for Local Government Units, hali po ini sa Commission on Audit. Yan.
Ang Bukidnon, 21.643 billion. Number 9, Negros Occidental, 21.68 billion. And number 10, Pampanga, 20.778 billion. Ang Iloilo, magayon sa Iloilo, partner. Saro yan sa gusto kong balikan, pare koy. Ang Iloilo, magayon po sa Iloilo. Dinaugtang Iloilo, number 11 po ang Iloilo. 20.75 billion. Number 12, Isabela, 18.67 billion. Number 13, Leyte, number 13. Ika-13, ang Leyte, 18.667 billion. Ang Tarlac, ika-16 sa pwesto, 17.47 billion. Number 17, Zamboanga del Sur. Ang Zamboanga, igwa pong 16.653 billion. Ang Surigao del Norte, 16.431 billion. 19, Negros Oriental, 15.307 billion. And ang number 20, ang Cotabato, 14.843 billion mga tugang. Yan. Makukwata dyan kung si Seyman po ang pwede tang ma-interview kayo ni na medyo may kadikit na background. Ano po? Kung ano po ang naging proseso. Papaano kita naging number 3. At ang pigpaparaparuluwas mga bareta, Pures province ang Camarines Sur. Pigpapara balik-balik mga ni Kabalang. Pigpapara ulit-ulit ni Kabalang. Pures province ang Camarines Sur. O yan na po, nagluwas na po ang report kang Commission on Audit Annual Financial Report for Local Government Units. Daog na kita kan Sorsogon, sabi ni Kabalang. Uya ang black and white, uya po ang report kan Commission on Audit. Mga dabarkads, iyon na po ini ang tip, lukot-lukoton ta, pag nasabat mo si Kabalang, rapason mo sa lalaw. Iserox mo ako kaniye. Iserox mo ako dyan sa printer. Kung alam mo kong kopya, kagalan mong stapler, tantadon mong stapler, tapag nilukot ko, pagrapado ko kay Kabalang, medyo malugad-lugad ang lamang lalaw mo. Pag nasabatan ko si Joe Sabal, lulukot-lukotong ko ni, kualan mo ko ni, ikakopyan mo ko kayo sa printer, ang pilyon mo pati il na bond paper, si makapal-kapal, tapos tagtadon mong stapler, para pagtama sa lalaw mo ni Kabalang, magaragas-gasan lamang. Yun na po ini. Ako po, pigbabasa ko lang ha. Pigbabasa ko lang, ini pong news kang Rappler. Yan pa po nga niyo, sa statistics sabi po digdi, wealthiest provinces in the Philippines in 2023 by asset value. In billion. Wow! In billion Philippine pesos. Talaga naman, yung isa partner, dalawa yung pinorward ko kay ito yung lagay mong statista. Lagay mo partner. Yan. Ini po, yan po ini sa Philippine Daily Inquirer. Yan. Yan po ini sa Philippine Daily Inquirer. Hilungan po dito. Economy and Politics. Yan. Wealthiest provinces in the Philippines in 2023 by asset value in billion Philippine pesos. Grabe digdi. Cebu, nangagawat ang Cebu partner. Ang Cebu, number 2 ang Rizal, number 3 Camarines Sur, number 4 Batangas, number 5 Davao de Oro,
Cavite, Ilocos Sur, yan. Yan o, partner, palakin mo nga, partner yan, palakin. Ilungon po ninyo ha, si mga day po ano yan. Si day po nahalap sa Philippine Daily Inquirer, saka sa Rappler, mga Dabarkads, uya. Congrats po sa mga taga Camarines Sur. Ano po? So, sa madaling sabi mga tugang, ilungon mo yun, Cebu, number 2, Rizal, number 3, Camarines Sur. Yung dati yan, yan, partner, yan, okay yan. Yan, palakin mo nga parang Stephen. Uya po ha. Number 1 dyan ang Cebu, number 2 ang Rizal, number 3 ang Camarines Sur, number 4 ang Batangas, mga kabanat. Ini po, susog po ini ha. Bako po kitang nagsabi kani. Ini po, susog po sa Commission on Audit Annual Financial Report for Local Government Units. Ano po? Sinda po kani ang nag-adal, sinda po kani ang nagpaluwas kang report na ini. Bako po ang Kapitolyo. Ano po? Mayo digdi. Sa Bicol, mayo madigdig iba, no? Mayo mga probinsya partner, oh. Mayo mga digdi ang Sorsogon. Joe, mayo mga digdi ang Sorsogon. Abi mga tugang, daog na po kita kan Sorsogon. Gusto mong i-promote ka? Babayaran mo po ako. Nagpapabayad po ako. Totoo yan. Yun ang trabaho ko. Yun yan sa ko yung source of income. Sabi ba ni Joe Sabal, ano na kita Camarines Sur? Daog na baga kita kan Sorsogon. Nagpapararaan ang mga leader ta. Gusto mong i-promote ka? Babayaran mo po ako. Nagpapabayad po ako. Totoo yan. Yun ang trabaho ko. Yun yan sa ko yung source of income. Bakulaw ka talagang tarat. Unggoy, di ba? Unggoy siya eh. Bakulaw. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Oras, mga tugang, 7:58 na po din pagkaaga. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Abang-abangan ta lang po, baka ko dyan, ha? Baka ko dyan, ma-interview ta po si Congressman El Rey para makakuha po kita ng info. Mapalawig ta kung sain, pinaanoninda, at araw po kani al sa tuyang ranking sa probinsya. Ano po, sino magpaliwanag kani? Ano po, basta kita ko yan, binabasa ta po, ini pong nagluwas na bareta, yaw na po ni sa Rappler, yaw sa Philippine Star, yaw po sa Inquirer.com, hanapin po nindo. Ano po, matindi ang kamsur, pangtulo po, bako po di sinabi kang Radyo Banat, kundi sinabi po ini kang Commission on Audit, mga kabalan. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Oy, good morning ki Bambila. Ay, si Bambila. Good morning. Nag-invite si Bambila. Good morning po sa imo, Bambila, ha. Nagkahiligan kami ni Bambila kay tong pailaw. Ano po? Nagkahiligan po kami kay tong nagkahiligan po kami kay tong Christmas lighting dyan po sa Capitol. Ano po? Bambila, good morning sa imo. Nag-i-invite siya, lunch. Good morning sa imo, mga Dabarkan, sa mga Dabarkan sa mga taga Minalabak. Good morning sa kuyang amigong Mayor Chris. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Pero aratsan lang ha, abangan ta po ang mga details kani. Kung si Simon po na board member at yan si Congressman El Rey, baka ma-interview ta, baka nakamonitor na si Manager Rick, nakasugba kaya ma-interview ta ko si Manager, si Congressman, kaya lang po dalig nagpamanila. Si Congressman baka siging libot, di ba? Yaon sa Sipokot, ka nakagipong daw, nasa Ragay, nasa 1st District po si Congressman El Rey. Tapos,
biglang nagpa-Manila, talaga, ano po, may biglang paapod. Ano mo si Congressman El Rey, kung bako man po mga importante, ang kalakawan sa Manila, di ba po tulos na halinig di sa to. Perming yaw digdi si Congressman El Rey, sibot sa iya pong mga barangay meeting, mga leaders meeting, kaya lang kasugma, sabi sa kumbubuit, nagpa-Manila ngayon pa di. Sabi ko iyo, pero babalik lang ngayon kunyan, ta party at yan sa Capitol. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banana. Kaya pwedeng ba yung si Congressman El Rey sa party? Nahiling na din do yan. Kaya mga taga-Capitol, ang sa kuyang neighbor, ang sa kong mabait, talagang very humble na neighbor, si Boss Eric Bags. Amigo, good morning sa iyo. Permining nagdadalan si Boss Eric. Kasubaan mo, amay-amay nagsaod. Amay-amay naman na kinurahawan ako. Idol! Good morning sa sakuyang neighbor dyan sa Monterrey. Mga tugang, at siya lang, baka ma-interview ang mga opisyal gunyang kan na Kapitolyo, si Congressman El Rey. Digdimo na kita. Digdimo na kita. Di mo ko ligawan na. I-print mo ko kayo itong i-print mo ko kayan na result na yan. Duman sa medyo makapal-kapal na bond paper. At kagala mong paigurag na stapler ang gilid na irarapas ko kikabalang. Promise, talaga, totoo. Pag nahilig ko si Kabalang, pupuruputong ko, hindi, pwera ba? At ano po baga mga tugang, pero imbis na kitang mga taga-Kamsur, i-up niya, i-push niya pa sakat, imbis baga na, dahil man niya totoo na, kita daog pa kan sursugon. Sa kaagutan niya po kayang personal sa mga Villapuerte, dahil kumanarang kung taano siya anggot, walan man siya kitong kwarta, si pigahagan niya, pigtauman, nagparapang abuso pa nga kaya sa personal niya pong kaagutan kay Congressman El Rey, pati si Luigi, dinadamay niya, pati si Vice Governor Sal Fortuno Jr., dinadamay niya, pati si Congressman Huri, bilog na Timon Kamsur, pigdadamay niya sa iyang hatred. Pati kitang mga taga-Camarines Sur, dog na po kaya kita kan Sorsogon. At duman po kaya kamo sa Sorsogon. Iyo po, nakaabot na po kaming Sorsogon, Jo. Nakaabot na ko duman. Totoo, magayon. Ang mga resorts, magayon. Ang tinampo, magayon. Magayon mo po, mga tinampo, tadigdi. Kaya lang, data na-appreciate ang lapad kang tinampo, ta left and right, may mga nakapark. Talo may mga nakapark, may mga establishment na po sa gilid kang highway. Sa Sorsogon, mayong mga nakapark, mayo man pong mga establishment, mayo man duman na araw kan magsaysay, mayo duman bistro, mayo duman SNR, mayo duman mga Darakulang Mall, mayo duman Darakulaw na subdivision. Iyo po, yan mga sa Kamsur. Ang mga, ang mga developer kan subdivision, priority nila magkag-subdivision sa Kamsur, Naga City. Yaw po digdi naka-arestar, yaw digdi ang maray na buhay. Kaya ako, sa totoo lang, gibuan mo talaga ko kaya niya, duman mo i-print sa makapal-kapal na, kung pwede nga karton. Pag nailing ko si Kabalang, lulukutong ko. Dahil kanya maligaw magkaganan stapler. Ang gamiton mo yung stapler, itong mga pangkarton. Itong garo na mga brunsi. Para mamulat man si Kabalang. Yun daw yan. Kaya, naugma kita. Kaya at yan sa Christmas party, kan mga taga-Capitol, Merry Christmas. Ang inaabangan
Siyempre, raffle. Inabangan po yan, raffle. Raffle ni Gobernador, Congressman El Rey, Congressman Migs. Yaon dyan ang motor. Yaon dyan ang mga TV. Yaon dyan ang cash. Kan last year, Kan last year, pambihira partner na pambihirang pigparaparapol to ni Congressman. Oy, kan last year, palibasa natapos na si Rapol, nagpuruli sa iba. Nagpuruli sa iba. Tapos kan mahiling ni Congressman na, ba't kaunti naman kayo? Pambihira. Nagparapol otro si Congressman. Ay, pambihira. Nagparapol otro. Gano'n natapos si Rapol, mga launa na. Almost 5 million dato partner Cash. Cash. Tayo 100,000. May 300,000, ay nako, pambihira itong mga parapol na to. Kaya at yan, bukod po sa raffle, ang inaabangan kan sa itong mga kababayan, nagpunto yung raffle na to, kung di ko napapasala, 10,000. 10,000 palangkaw. Sabi ni Governor Luigi, gawin mo naman 50,000. Ginibutulos ni Congressman El Rey, 50,000. Ay, humirit ang Migs. Hindi, ako magpaparapol, 100,000. Nahilig mo na yan. Araw po kaya ang parapol kayo sa Capitol last year. Ano po? At yan, di ko aram kung ano pa ang mga parapol kan mag-arama. Ano po? Ang inaabangan kan mga taga-Capitol, ang announcement. Ang pinaka-the best dyan, ang announcement iyon ang perming haralat-halat kan mga taga-Capitol. Si Cam Benji Rivera. Radyo Bana. Pero, digdi kita sa medyo pasadahan ko lang, at medyo mainit pa ng isyong ini. Masakit pala mga tugang magpara tuyaw-tuyaw ngunyan sa line-up ni Lily Robredo. Masakit pala magpara tuyaw-tuyaw ta. Ikanalugod ang maluwas maraot. Kalsog mga dabarkads. Ini pala si Kabalang. Nag-discuss bang kaling auto ni Haris Makaraig dyan sa Kulganti. Ating discuss man pala ni Haris ni Kabalang ining 4x4 na pig saprang ni Atty. Makaraig dyan sa Kulganti. Ang problema, nagtuyaw sa laman lang garo si Kabalang, tinuyaw man. Ayun, nalugod ko yan ang bilabas si Kabalang. Ay, pabira ka. Ayun, nalugod ko yan ang papaluwas na maligayang naginibuhan mo, Kabalang. Tama man, may puntong man. Pero para sa ko daw mga dabarkads, masakit na magparatuyaw-tuyaw ta. Ang nagpaparasururog lugod ki. Okay. Putulot na mo na mga tugang. Makabit po kita sa KM Partido. Nasa linya si Congressman El Rey. Ating ama, pinatuloy ko ni Mix ni Luigi. Tumaas ang talon ng daga. Dahil ng pasimento, magaraming facilities, yung mga tourism projects natin sa Karamoan, dagdag assets yan, CWC, call center, yan yung sinasabi na kumbaga sa isang kumpanya, malaki yung assets, malaki yung mga gamit ang valor, na proteher, na pangalagaan, na palago. So, yan po, kaya yung mga nagsasabi ng mga puris-puris, sampal sa kanila po yan, yung mga nagsasabi na mga maraot laban sa probinsya, yan ang nangyayari. Tapos may lumabas din na article, kung nabasa rin nyo, na pinatunay na kasinungalingan yung nagsasabing puris ang Kamsur dahil basa sa datos, ang forest province sa Bicol ay Sorsogon, hindi Camarines Sur. So, lumabas po yan na Sorsogon ang pinakamahirap na probinsya sa Bicol. At lumabas naman ang Camarines Sur, hindi lang pinakamayaman sa Bicol, sa buong third sa buong Pilipinas. Nag-improve ang rating ng Camarines Sur sa poverty index. Noong 2021, siyempre maraming mga umuwing galing Maynila dahil yung nag-COVID na wala ng trabaho, kaya nag-uwian yan sa probinsya. But ngayon nakabalik sila sa trabaho, nakabangon.
nakabangon din ang probinsya. So as of 2023 na datos, ang Camarines Sur, hindi lang wealthiest, Sorsogon ang lumalabas na poorest province, no? Na sinasabi ng mga kalaban na tinalo na raw tayo ng Sorsogon na magandang probinsya ang Sorsogon, basta kapwa Bicolano. Kaya yung mga nagsasabi ng ganyan. Pero malinaw, mas maganda ang ating probinsya. Mas maganda ang mga kalsada dito. Mas may tourism facilities tayo, may call center tayo. Napakarami nating college na pinapatakbo ng local government ng probinsya. Marami tayong ospital. So, ang sinasabi, Camarines Sur talaga ang pinaka-progressive. Equal, isa sa pinaka- Batid lang ko, medyo nag-fade po ang sa inyong signal, Kong. Narinig po niyo ako? Yes, okay na po. Narinig. Narinig na po namin. Ako po. Congressman, looking at the list of ini pong top 20 wealthiest province, Camarines Sur lang po nakalawag sa Bicol. Now, yet ang Camarines Sur, para sabing poorest province, pero sa listahan po, Camarines Sur lang ang Bicol, tabi, Congressman, sir. Kaya nga yung mga nagsasabi ng yung mga kasinungalingan, pinatunay niya mismo Commission on Audit na nagsabi. Yes, Ang Bureau of Local Government Finance, inawardan ng province last year na isa sa pinaka-highest revenue earner. Maraming revenue, maraming kinita ang probinsya. Hindi lang tayo wealthy, malaki rin ang income natin. So, isa tayo sa pinakamalaking income hindi lang sa Bicol, isa sa buong Pilipinas. So, maganda ang patakbo. Kaya maraming serbisyo, maraming libreng healthcare facilities, dumadami ang scholar, dumadami ang mga infrastruktura, dumadami covered court, school building project, dumadami ang mga programa sa pag-assistance ng medical, burial, scholarship, nagtutulong tayo sa mga senior citizen, dahil lumalaki po yung income. Habang lumalaki po ang income, dumadami yung services, habang lumalaki yung income, dumadami rin ang assets ng probinsya. So tugma po yan. Siguro sa araw kaining pinaluwas na listahan kan Commission on Audit, ang Camarines Sur ikatulo, siguro ito po mga kritiko nindo, na igwari mga video post sa social media na pinag-emphasize or with emphasis ng Camarines Sur, poorest province, i-delete sampaling na maray tabi ni Congressman, sir. Oo naman, malinaw. Saka may article rin sa Rappler na sinabi, hindi Camarines Sur ang pinakamahirap. Sorsogon sa Bicol. At sinabi rin sa article, Camarines Sur third wealthiest sa buong Pilipinas. At malagay ko, rin tayo, top 5 sa yung highest growth ng income sa buong Pilipinas. Lumabas na yun, yung Bureau of Local Government Finance. Ang alam ko, top 5 ang Camarines Sur dun sa income na, yung increase ng income. So, lumakas ang income, dumami assets, nabawasan ng mahirap, maraming natutulungan, may mahirap pa rin, hindi natin maninigar, lahat may mahirap. Kahit pumunta ka sa Amerika, Europa, na mayayaman, may mga mahirap. Pero ang malinaw, nababawasan at maganda ang patakbo ng probinsya dahil tumadagdag ang income, ang kita, kaya dumadagdag rin ang mga tulong. Nararamdaman ng mga tao naman yan. Kita mo naman yung serbisyong Kafuerte, araw-araw, milyon ang natutulungan sa medical, sa burial, may programa tayo sa buntis, tumutulong, namimigay tayo ng monthly maintenance na gamot sa mga senior citizen, namimigay tayo ng wheelchair na walang patid. So ano po yan, itong kalamidad, nakita mo naman, tuloy-tuloy ang tulong ng probinsya, hanggang ngayon nagtutulong, nung panahon ng kalamidad, namigay pa tayo ng calamity assistance sa mga empleyado ng Kapitolyo, lahat, walang pili. So, yan ang patunay talaga. So, kung sino man yan ang naninira dyan, alam ng tao na panira lang dahil nararamdaman, nakikita ng mga tao po ang serbisyong Kafuerte, ang social services na tinatawag probinsya. Just to give emphasis para maintindihan po ang mga parantabay niyo ito, tabi Congressman. Iniarap kaning evaluation or assessment in commission audit. Saro digdi sa parameters yata, hindi ko napapasala, digdi sa nabasa ko. Ito pong financial management, itong tool na
padulagan kan gobyerno, including ito po mga revenue generating programs and projects, Tabi, Congressman, sir? Oo, malinaw yan. Kasi paano ka naman magiging mayaman na probinsya kung hindi ka magaling mag-manage ng kwarta? Yung kwarta pinapalaki sa assets, lumalago parang negosyo. Lumalago yung pera ng probinsya, dumadami yung income. Diba? So, yun ang importante. Dumadami income, dumadami asset, mas maraming natutulungan, mas maraming proyekto, programa, ayuda. Nakakabit na po sa tayo mga sister stations, so bago pa po nag-aantabay yung terong probinsya kan Camarines Sur. I-acknowledge ko lang muna si Benny sa Rinconada area. Papa Benny, good morning. Kumustahan sa muyang laog sa Indo sa EB? Yes, Kakamping Frank, loud and clear, loud tabi din doon sa EB, and good morning kay Congressman Elroy Tabi Frank. Diyos maraming na aldaw sa mga taga Rinconada, Diyos maraming na aldaw, Benny. Opo. So siguro, masingit ako, Frank, ano? Congressman, good morning po, Giraray. Kung nagigiramduman ko sa mga interview mo sa imo, igwa ka pong natuyawan na engineer na gano'ng taga-Casureco 3 na orog na kan panahon in relief operations kan probinsya, maayo ng ginibo, kundi magparatuyaw sa sistema kan pagpanahon ng relief as in iba pa, kaibanan ang pagtuyaw sa pag-utang kan tulong banwaan digdi sa Rinconada sa bangko. As in, ansang gunang panglusod po kan syudad ng Irigatabi, Congressman, nagpasar ng resolusyon na minadeklar sa sarong Mark de los Reyes, sarong Principal Engineer A sa National Electrification Administration, bilang persona non grata po sa syudad ng Iriga, ninulo po sa Sherry Nagibo. Iyo po initabi, Congressman, si engineer na sinasabi mo po sa entrevista mi kayo sa imo po tabi, Congressman? Oo, siya po yan yung walang ginawa kundi magbati ko sa aming pamilya na mali-mali naman. Sinasabi niya nasira raw yung tulay dahil kasalanan namin dyan. Samantalang yung tulay na yan dyan sa may parting Iriga, ginawa pa yan ng panahon ng Amerikano. Ano? Hindi pa ako buhay nun. Kasalanan raw namin. So kayang engineer na yan, taga Casureco 3, imbis na magtrabaho siya, magtulong sa mga problema sa Casureco 3, siging banat sa social media. Yan ang problema, bumanat siya kung tama. No? Pero kung kasulungalingan, ang syudad ng Irig at ibang bayan, ang pagkalam ko, pinikla siyang preso ng grata. Bakit? Isa siya pong empleyado ng Casureco. Hindi siya pwedeng basta-basta naninira ng ganyan kasi pwede talaga siyang kasuhan. Diba? So, puro kasinungalingan na sinasabi. Saka unang-una, yung taong yan, hindi naman yan taga Camarines Sur. So, ang galing niya malira sa mga taga Camarines Sur na hindi naman siya taga Camsur. Ang pagkaalam ko, taga Albay po yan. So, mabuti ang ginawa na po yan ng syudad ng Iriga at ibang bayan para naman bilang ehemplo sa iba na kung public servant ka, gawin na lang niya yung trabaho niya, diba? Kasi nagreklamo tayo. Alam naman natin, napakapalpak at inefficient ng servisyo ng Casureco 3. Tama ba? Alam naman ng lahat, napakataas. Palaging brownout. Ang taas ng singil. Nag-i-increase ng rate. Wala namang approve sa ERC. Illegal. Bilang opisyal ng gobyerno, kailangan punahin sila para gandahan nila yung servisyo nila. Ang problema, imbis na magsipag at gandahan yung servisyo, dinadaan sa Facebook, nakikibanat, na hindi naman siya kandidato. Kung gusto niya makibanat, magkandidato siya para humarap siya sa tao. Pero public servant siya, civil servant, dapat gawin niya yung trabaho niya. So, mabuti yan bilang ehemplo na ginawa ng syudad ng Iriga po yan. Opo, actually yan din po yung opinion ni Attorney Gerald po noon, ang ating kandidato sa pagka-vice mayor dito sa bayan ng Nabwa, na talagang kung ikaw ay isang empleyado ng gobyerno, dapat hindi ka nakikisawsaw sa isyu ng politika. At sa susunod daw pong sesyon ng Sangguniang Bayan na Congressman, magpapasa na rin po sila ng resolusyon declaring Mark de los Reyes as persona non grata dito po sa bayan ng Nabwa. And lalabas po na halos lahat ng Sangguniang Bayan dito sa Nabwa magpapasa po ng ganitong klase ng resolusyon na persona non grata po ang engineer na ito na empleyado po ng Casureco at empleyado ng NEA. Do you still have plans na ipursu po, na kasuhan po ito, Congressman? Well, iniisip ko pa kasi marami tayong ginagawa ngayon. Pero ang punto ko lang kasi, wala namang problema magbatikos kasi kanay kami ganyan. Pero kung may personal siya,
sasabihin niya yung kaya raw hindi nila naayos yung problema sa kuryente dahil kasalanan daw namin. Hindi raw makadaan ng kalsada. Kasalanan ba ng Villaferte na nagbaha? Kasalanan ba ho namin na may mga nagabang kalsada? Bakit niya sinisisi sa amin yan? Ang importante, nung panahon ng may kalamidad at baha, kami, ang aming pamilya, ay nag-aksyon, di ba ho? Kita mo naman na hiningi kami sa presidente ng mga chopper para mapadala ang mga goods sa Balatan at ibang lugar at padala. Humingi kami ng barko para ipadala ang mga relief goods via Pasakaw, ginawa. Kita mo naman ang ating Pangulo, 2 beses pumunta dito. Kumbaga, nakikita naman ng tao na lahat damayan, walang sisihan sa panahon ng bagyo, di ba ho? Tulungan damayan para makabangon. Ito naman itong Mark de los Reyes, imbis na gawin niya yung trabaho niya dahil marami nagreklamong Rinconada, na bakit ang tagal ng serbisyo, di pinuna natin. Imbis na magsipag siya, batiko sana. Yung mismong manager nga ng Kasureco 3, tahimik bakit siya kung sino engineer lang, sagot na sagot. Sabi ko nga, kinumpira ko yung Kasureco 2 sa Kasureco 3. Yung Kasureco 2 po, yung manager nagre-report sa akin araw-araw. Ito na po ang na-energize, ito na po yung problema, ito na po yung solusyon. So kaya pinuna po natin yung Kasureco 3. Bakit ang Kasureco 3 hindi nagre-report? Ang bagal. Ang sagot naman, tinira kami. So mali po yan. Hanggang ngayon nga ang mga tao dyan naiinis sa Kasureco 3, ang taas-taas at palpak, ang taas ng singil, ang taas pa rin ng serbisyo. Hindi po tayo titigil na pupunahin yung mga yan. Pag may mali, punahin, di ba ho? At kung may mali, kung kami may kakulangan, di magpuna, magsisipag kami, di ba? Hindi pwede yung pupunahin ka, tapos imbis na maging giya yan sa maray na serbisyo, pabatikusin o magsisinungaling ka. So, yan ang ginibon ng Mark de los Reyes niya na ulit, hindi naman taga-Camarines. Opo, hindi nga taga-Camarines. Okay, anyway, at least nalinaw na natin ang isyong yan. Isa na lang po, Congressman. Last 2 weeks ago, kausap ko po ang OSCA dito sa Nabwa. And ang announcement niya, yun na pong guidelines sa grant of benefits to Filipino octogenarians, nonadinarians, and centenarians pursuant to Republic Act number 11982, amending Republic Act number 10868. Alam naman po ng lahat na isa kayo sa talagang nagtrabaho nang sa ganun po ang mga senior citizens natin na may edad 80, 85, 90, 95 makatanggap po ng cash gift amounting to 10,000 pesos. At ito po ay nag-took effect na last March 17, 2024 matapos po itong maipublish sa isang newspaper of general circulation. Ang sabi ng ating mga senior citizens dito sa Rinconada, Congressman, maraming salamat po dahil alam mo naman natin minsan ang iba po hindi nakakaabot sa edad na 80, 85. Ngayon po talagang pagdating lang ng 80, 85, makakatanggap na po sila ng benepisyo. Maliban pa doon pag nakarating sila sa 100 years old na talagang malaki-laki ang kanilang matatanggap po galing sa gobyerno. Kaya ang pasasalamat po sa inyo, Congressman, ng ating mga senior citizens dito sa Rinconada dahil po dito, Congressman. Well, payaba natin ang mga senior citizen. Kung wala sila, wala tayo. Alagaan natin sila. Mga bayani yan na magagaling, masisipag pa, alagaan natin. Hindi lang po akong author niyan. Si Congressman X rin at ang Bicol Soro Party List na Congressman. Tinulak po yan sa Kongreso. Hindi lang po yan sa Octogenarian Act na dagdag ayuda, tulong pag sila naging 80, 85 hanggang 100. Ako rin po si Congressman Mick at Bicol Soro Party na yung senior citizen na monthly na 500 binibigay ng DSWD, naging 1,000 na po yan. Kami rin po nagtulak niyan na kami rin ang author na magkaroon ng ayuda sa solo parent. So marami po tayo mga tinutulak sa Kongreso. Hindi lang programa, proyekto, ayuda. Pag nasa Kongreso tayo nagtatrabaho para maproteher, matabangan ng senior citizen, solo parent, kahobenan, at iba't ibang sektor. Alam niyo po ang napasar kong batas na simula nung ako naging congressman. Kulang-kulang almost 300 na batas na. Palagay ko isa ako sa pinakamaraming napasanan na congressman. No? Kasama rin natin si Congressman Mix kahit first term. Nakita mo naman nagsisipag din pati ang Bicol Soro Party List. So, inspirasyon po namin ng mga tao nagtutulong sa amin. Kaya pag nasa Kongreso, inspirado po kami magtrabaho at magpasa ng mga araw kaya na batas din.
Opo. So siguro, Congressman, mensahe na lang po ninyo sa mga taga-Rinconada, Congressman Elway. Well, salamat sa padagos na tiwala. Asahan po nindo, medyo eleksyon umayo, may kalamidad umayo, kami naglilibot, nagtatabang, lalo pang dinadagdagan ng serbisyo. Kung kadakol na kaming natabangan, asahan po nindo, inspirado po kami na lalong dagdagan yan dahil mati namin ng tiwala, suporta kang tao na nadadagdagan ilang sa Rinconada, sa Ibilog na probinsya. Talagang nagdo-double time po tayo. Lalo na ito Pasko, grabing okasyon, grabing na ngaipon ng tabang. So kami malibot at magtabang. Hindi lang panahon ng Pasko. Sa gabos na panahon, kasama ko si Congressman Mix sa 5th District, ang Bicol Saro Party List, Congressman Horibata dyan sa 1st District, future Congressman Marco Gumabaw ng Partido, future Congressman Nunoy Magtuto ng 3rd District, mga mayors dyan sa Rinconada, mga payaba natin yan, mga mahigos, nagtatarabangan taraning makataoning mga ayuda at mga infrastruktura at yung mga na-damage po na mga tulay, infrastructure, gusto ko lang ipaabot na kami po ni Congressman Mix, Bicol Saro, ako, si Governor Luigi, tuloy-tuloy po tayo nagpa-follow up sa nasyonal, tanganing ma-repair yan, lalo na yung luluwasan bridge dyan, spillway dyan sa Balacan, Waras Bridge, at iba't iba pa. No? So, kami bilang mga representante, si Governor, nagpa-follow up. Inaantay na lang po natin ang positibong simbag ng mga nasa mataas na pwesto, DPWH. Pero kami po hindi nagkukulang talagang padagos ng pag-follow up. So, salamat sa oras, Benny, at again, salamat talaga sa mahal na Diyos, sa mga tao na nagtuloy na susuporta. Grabing honra po bago magpasko, deklarado 3rd wealthiest province ang Camarines Sur out of 82. Pangatlo tayo sa buong Pilipinas. Grabe po honra yan. Testimonya yan sa kahigusan kan mga empleyado din sa Kapitolyo, si Governor Luigi at iba't pa. So salamat sa padagos na suporta. Sa media naman, salamat talaga na binabalita niyo itong mga magagandang balita. Opo. Thank you very much, Congressman Elway Villaferte. Kakamping Frank, thank you. Back to you, Tabi. Frank. Okay. Kong, yaong ka pa po, Kong. Yes, yan pa po. Opo. Kong, few questions na lang. Ang dakol kayo mga importante digdi. The other day lang po na-interview may tabi Congressman si Regional Director Gilbert Sadsad ng Department of Education. And siya mismo nagsabi, dakula pong pasasalamat sa imo, specifically, ikaw po si nag-gibo ng initiative para makabisita po si Secretary Sani Angara digdi po sa Camarines Sur at mahiling ito pong tunay na kabugtakan kay mga eskwelahan digdi po na nadanyaran po kan bagyo. Grabe pa rin pasalamat sa indo kan DepEd pati kan mga paratukdok tabi Congressman Sir. Yes, talagang kaibigan po natin yan si Secretary. Ang ama niya po, si Senate President, ating Senador Ed Angara, barkada po ng ating ama, si Governor Congressman LRV, kabranch sa fraternity, si Secretary Angara naman na sabay kami pumasok sa politika 2004. Mabait na tao, matulungin ng senador pa siya, matulong na sa ating secretary. Nung tinamaan tayo ng bagyo, tinawagan po namin siya ni Governor Luigi, ni Congressman, kung pwede makabisita, makita. Tanganing mahiling po niya ang extent kan damage, kan bagyo sa schools, sa mga infrastructure. At inonrahan po niya tayo, 2 days po siya dito, nag-overnight. No? Normally, pag bumibisita, ilang oras lang ang secretary siya, 2 days, umikot siya sa 5 eskwelahan. Nakita niya ang damage at nag-assure naman po siya na tutulungan niya. In fact, nag-iwan pa siya ng tulong para makabili ng mga printers ang mga eskwelahan dahil nawasak ang printer, hindi sila maka-print ng mga gamit, test sheets. So, malaking bagay po at niyabang rin natin yung Head Start program. Pinakita natin siya. It was started by my father, Governor Congressman LRV, na sabi ko sa kanya, halos lahat ng mga nag-excel sa mga science, math test, mga graduates ng Head Start. So, nabilib siya. Sabi niya, dapat gawin to sa iba't ibang lugar. Then, nag-inaugurate rin tayo ng Learning Development Center, the first in Bicol, kung saan training ng mga teaching and not teaching personnel ng DepEd. Tinulungan po ni Governor Luigi yan sa mga gamit, aircon at iba't iba pa. Dahil alam niyo naman na full support ang aming pamilya. Magpunta ako yung ama ako kay Miss Luigi sa mga teachers sa education sector na talagang dapat tulungan yan. Dahil kami naniniwala dahil ang mga bata talaga dapat makaaral at mabigyan ng kalidad na edukasyon. So, good news. Maraming good news na nangyari sa probinsya kahit na tinamaan tayo napakaraming bagyo. Ang mga opisyalis ng gobyerno, ang mata at puso nila ay
makita natin na nasa Camarines Sur. Opo. Congressman, ihabol ko lang po ang BBS na nakakabit na, so bago pa. Benji sa BBS, please try. Okay, thank you very much, Kakiko. Good morning. Good morning po, Congressman. Merry Christmas. Kanina pa po nakikinig ang 1st, 2nd, 3rd District. Marami daw tayo nakukuhang text po dito, Kong. Good morning po. Good morning, Diyos may na aldaw sa mga taga 3rd, 2nd District, 1st District. Tapos nagdadangog sa imong programa, Benji. Maray na aldaw. Kong, unahin ko lang po kung ang isang text, isang text dito sa akin. At sabi nitong texter, "Good morning, Benji. Baka pwede mo ipaabot ang pasasalamat ko kay Governor Luigi and syempre Congressman El Rey. Ta si aki ko po, grade 3, naka-avail ka libreng salming. Ta nahihirak po kaya ako, tapirming makulog ang payo sa pagbasa niya, tamayo po kaya kaming ilaw sa harong. Nagpalagay po daw ng reading glass po, Congressman. Nagpapasalamat, Kong." Well, welcome talaga. Nakakataba ng puso yung mga ganyang balita na marami tayong natutulungan. Yung iClinic on Wheels, first sa buong Pilipinas yan. Pasalamat kay Governor Luigi na isip po niya yan. At ang daming gusto mag-avail. In fact, gusto ko lang ibalita, Benji, na bumili pa taong probinsya ng isa pang iClinic on Wheels. Ang daming demand. Marami pa tayong dapat matulungan na hindi lang mabigyan ng salamin, ma-check up kung may katarata. At meron na rin tayong bagong magandang balita. Meron na tayong nilalabas ngayon, first in the country, mammogram on wheels. So yung mga babae na 40 and above, magpa-check up na. Alam mo, isa sa pinakamataas na kaso ng breast cancer sa buong mundo, sa Pilipinas, dahil hindi nakakapag-mammogram ang mga ating mga kababaihan. Hindi nila alam may bukol na pala dyan sa kanilang katawan. Hindi nakakapa-check up. Dahil mahal naman talaga ang mammogram. So ang isip po ng aming pamilya, Kafuerte, ay bumili na ng mammogram o wheels na dilibot sa kada barangay bayan ngayon para makapagbigay ng libreng mammogram aside from iClinic on Wheels. At kung may makita naman bukol, dalawa naman yan. Pwedeng cancerous, pwedeng dae. Cancerous po ay pwede namang gamutin kung maaga pang makita. So, yan po ang mga magagandang balita. Meron din kami i-release sa January, dialysis on wheels naman. Wow. So, tuloy-tuloy po ang serbisyong Kapuerte. So, salamat, Benji. Sana yung mga natutulungan, patuloy rin silang magsabi sa media, mag-post sa Facebook, kung ano po ang mga nangyayari sa nakatabangan. No? Para mas lalong naaaraman kang tao at nakaka-avail sila ng serbisyo. Natutuwa lang kasi ako, Congressman, kasi grade 3. Sabi ko, akala ko senior citizen lang yung mga nakaka-avail itong libreng salamin. Pati pala yung mga bata na kailangan na rin magsalamin po, Congressman, na pwede doon sa iClinic on Wheels po, Kong. Lahat naman pwede. Meron kasi mga bata talaga na pinanganak medyo malabo na yung eye vision nila na kailangan talagang bigyan ng salamin. So bata, matanda, hobe na kahit sino po pwedeng mag-avail po ng serbisyo po na yan. Tsaka kailangan yun sa pag-aral, di ba, Kong? Kung nakaraan pong araw, nasa Sipukot ka po, binisita mo ang mga kababayan natin sa 1st District. Isa sa nakakuha sa akin ng atensyon, ito hong isang news, gusto ko ma-confirm sa inyo, ito pong Coastal Boulevard sa Sipukot na malapit na daw matapos to, 2027 yata. At ito po ay maglalagay pa daw yata ng wind turbine dyan po sa Sipukot na magiging pong tourist destination. Malaking potential na maging tourist destination. At ito pong Kabusaw-Calabanga Bridge na magkukonect na po dyan sa Calabanga to Kabusaw po, Congressman. Pwede po kami makahingi ng details? Well, matagal na nating tinutulak yan. In-inspect na po ng DPWH, ginagawa ng plano. Tinutulak namin ni Governor Luigi yan. Ako, masigani si Congressman Mix at ko na mapondohan yan. Ang una munang kailangan yung plano. Magandang balita yan. Pare. Yan. Yung sa wind naman talaga, ito parte ng programa ni Governor Luigi na promote ang ating probinsya sa wind renewable energy. Yung Sipokot na yan yung kasama sa San Miguel Bay na wind, damay po. Tapos si Sipokot dyan. So, patuloy po yan, hindi yan pangako. Yung boulevard, tuloy rin yan. At joint project yan nila Congressman Hori at ni Governor Luigi. Napakagandang programa, parte ng tourism, kaanap buhay, livelihood.
tuluyan. At gusto ko lang sabihin, Benji, na ako po nagkakandidatong governor, pero isipin mo, sa 2 araw, nung Lunes, Martes, ay nalibot ko po yung 5 bayan ng First District. Nung Lunes po, galing po kami sa bayan ng Del Gallego, Tragay. Nung Martes po, bumisita po ako sa Lupi, Pokot at Kabusaw. Gusto ko lang ipatunay na ako tumatakbong governor, kung gaano ako ka-esperado, ganado mag-ikot, pag nakapalit po tayo dyan, mas ganado at inspirado tayo mag-ikot. Kasi ang maraming nagkakandidato, hindi naman nag-iikot. Nakikita ng mga tao na hindi sila talagang desidido magkandidato. Isipin mo, 2 araw, naubos natin ang 5 bayan ng First District. Ngayong araw naman, pupunta po ako sa Tinambak, Torena, Karamuan, para i-meeting yung mga tao doon, mga leaders doon. Dahil hindi namin papalipasan itong Pasko na hindi makita yung mga leaders ng Team One Council sa lahat ng bayan ng Camarines Sur. Very good. Merry Christmas, Congressman. Last question ko na lang po. Christmas party ng mga empleyado ng Kapitolyo mamaya. Isa sa mga inaabangan, hindi lang po yung mga paraffol ninyo, hindi yung mga premyo, prizes. Inaabangan po yung yung announcement ninyong 3, Congressman Migs, Governor Luigi, Congressman El Rey. Yun ang inaabangan ng ating pong mga empleyado ng Kapitolyo. Congressman, ano ba? May good news ba daw sa mga empleyado ng Kapitolyo ngayon, Congressman? Oo naman, may good news naman. Si Gov. Luigi nila mag-a-announce. Ang good news naman is, aside from yung 13th pay, mga government mandated, palagi naman tayo nagbibigay ng Christmas bonus. Antayin lang natin ang announcement ni Gov. Luigi. Pero gusto ko rin na ipaabot, bago pa nag-Christmas, tinamaan tayo ng kalamidad. Nagbigay na po si Governor Luigi ng 5,000 pesos calamity assistance. Pinauna niya na sa lahat ng empleyado ng Kapitolyo. Lahat, walang pili. Isipin mo kung 7,000 na empleyado niya sa 5,000 o more than 35 million binigay as calamity assistance sa mga empleyado. So, mahal natin ang mga empleyado dahil kung wala po sila, hindi natin mapapatakbo ng maayos ang Kapitolyo. Hindi po mararamdaman ng mga taong serbisyo kapwerte. So, sa lahat ng mga nurse, doktor, mga medical workers, mga social workers, mga driver, mga nag-aayos ng relief, sila yung mga bayani na tumutulong talaga sa atin. At kung wala sila, wala rin po kami na hindi mararamdaman ng mga tao yung ang mga serbisyo. Kaya mahal natin ang mga empleyado ng Kapitolyo dahil sila ang kakampi natin, kapartner natin sa serbisyo publiko. Saka ihabol ko lang po, Congressman, napakaganda po ng Christmas Village, yung opening po baga na meron pong fountain. Meron pang dancing fountain na kayo dyan sa Capitol po, Kong. May dancing fountain, may playground na world class, maganda yung park, malamig, maraming maganda landscaping. Hindi pa halos tapos yan, pero pag 100% na yan, sigurado dudumugin yan ng tao. Kung dinudumog ng tao ngayon ng DWC, yung dyan sa Boat Lake, nag-iikot, masarap ang hangin, may tubig, libo-libong tao kada weekend. Bumisita po sila sa Christmas Village dahil may po dyan, mga rides sa Bangbata, libre po. Bilang natin, Pasko ngayon, nakapatayahin natin ng mga bata, magulang, libreng ride, 6 p.m. hanggang 12 midnight every night. Bakos po yan, pwede maglakad, magpa-picture dun sa giant Christmas tree. Yung mga nakakakita lang ng snow sa TV, sa YouTube, pwede nyo ma-experience ang snow dyan. Meron kaming snow making machine dyan sa Kapitolyo, dyan sa Christmas Village. So, at least kahit pa paano tinamaan tayo ng bagyo, tuloy ang spirit of Christmas. Okay, Congressman, thank you very much po. Kakiko, thank you. Thank you. Biyahe na po ako sa Thank you po. Pabiyahe na po tayo papuntang Karamuan. So, salamat po sa interview at sa inyo lahat. At anytime po, tumawag lang kayo kung may mga magagandang balita o interview na gusto nyo ganapin. Salamat po, Diyos mabalos. Okay. Abalos po, Tabi Congressman. Thank you very much. Thank you, Kakiko. Ako po ay matagang partido Salamat rin ko po. na dyan sa first, second, third time. Okay, yun. Si Congressman El Rey Villaperte, mga Dabarkads, mga tugang. O, sabi ni Congressman hindi makukulit kong amigo sa CSU, Garo Urugbahon. O, sabi ni Congressman, oo naman. Yan. Kaya, alato na lang din do ang announcement at siya ni Gobernador. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Nasimbang
Ining amigo kong inisiging text. Pati ano daw kaya, ay sabi ko, halatunta ang announcement at siya ni Governor Luigi. Ano po, tamang-tama pala si Gov. Luigi Yaon and si Congressman El Rey Yaon Arachan sa Christmas party kan mga taga Kapitolyo. Ano po, taon-taon po yan. Taon-taon, igwasindang pagayon na mga announcement para sa mga empleyado. At siyan po mga tugang, mabwelta ang programang Radyo Banat Salbay. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Hoy, balik na kita mga kabanat. Digdi sa Bicol Broadcasting System, DWLV 91.9 sa mga talapitang kasi ng mga radyo, BBS FM. Ang oras mga Dabarkads is 8:48 na po ni pagkaaga. Ang oras mga tugang hatod sa to kang Lear Realty Development Corporation asin po kang Deka Asraya Residences mga Dabarkads. Ano po, ini sunto open, makukuha digdi sa Barangay Balatas, Naga City, and haraniyo po ini sa Basilica Church mga Dabarkads. Ini po, first in Bicol Region, ini po 3-story, 5 ang bedrooms, 4 ang toilet sa kabat, and 2 pong car parking. Ano po, mag-inquire na po kamo, si mga nagpaplano dyan, magbakalin-harong, magpaharong, mag-inquire na po kamo dyan sa Deka Pangaliban. Ano po, tandaan nindo, Deka Asraya Residences. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Oras 8:49. Ano na naman daw ang masasabi ka ni Kabalang? Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Ano na naman daw? Habo na naman akoon ang habo na naman akoon ni Jo na kita pangtulo. Habo niyang akoon, partner. Habo niyang akoon ang report kan Commission on Audit, Annual Financial Report, Wealthiest Province, ang Camarines Sur, pangtulo. Pangtulo po sa Wealthiest Province, ang Camarines Sur. Ano na naman daw si Kabalang? Ano na naman daw banat ka ni sa aga? Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Pag anggot ka sa sarong na tao, kamo, halimbawa, ikaw yung partner, dahil mo na idamay ang iba. Dahil ka na magparapang-alok pa, din iba, para ang mga ping-alok mo, maanggot man digdi sa sarong tao. Ano po? Kung si Kabalang anggot sa mga Villaperte, garoting tanggal siya, hinali siya kayo digdi sa istasyon, mga kayo dyan, sarong istasyon. Dahil niya idamay ang Camarines Sur. Dahil mo po, Joe, idamay ang bilog na probinsya. Dahil ka kayan, maraot yan. Ang ugali mo, marugis. Makalos yun na kung anggot ka sa sarong tao, dumang ka lang maanggot. Dahil mo na po idamay ang bilog na probinsya, ang mga taga Camarines Sur. At araw ka niyo, nagluluwas na naman na say ka na para kuha kay itong number 1 daw nakita kan Sorsogon. Hali ba lang to sa imo? Hali ba lang yan sa imo, Jo? Anggot ka sa mga Villaperte. O yan, nagluwas po ang audit. Ini pong Commission on Audit Annual Financial Report. O, ano ang nagluwas? Pangtulo po kita. Rivera. Radyo Banat. Pangtulo kita, Jo. Na-Xerox mo na. Ay, yun na, na-Xerox na ni Ayi. Iyaw na sa printer. Kapal-kapal na pating papilo. Ay, pambira. Kaagalan mo yung stapler. Kung ba yung kakaitong stapler na ito mga bronzy, itong mga pang-poster, babakal ako. Kaagalan mo yung stapler. Ay, bako yan. Si Cam Benji Rivera. Bakulog ba yan? Banat. Bakulog ba? Ito lang, papel lang. Yan, intentional na yung kabilya ba kayan? Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Kabilya ba kayan? Kakasuhan naman ko kayan. Pambira ka man. Hindi lang papel, araw ka niyo. Tapos, i-print mo ko. Duman ba ko sa bond paper? Malumo yung bond paper. Ito tapos
ito makapal-kapal, araw kani apinabit na niyo, araw ko kaniyo. Tapos kagalan mo mga stapler dyan na itong gano'n mga, itong stapler ka mga ano, itong stapler na pang poster, itong mga pang tandway na poster, o itong mga bronze ang kulay, itong mga bronze, o pag nailin ko kikabalang, irarapas ko, promise. Iyo po, dahil sa totoo lang, irarapas ko sa iya, tapos, basahin yan, Joe. Basahin mo yan, tabaka, di mo pa yan nababasa. Babakal ako yung stapler anat siya, pagluwas ko, Tinira ka. Uyang Maray, totoong barita, hali po sa Commission on Audit, nagpaparakatang isip ka, ano ba yan? Ay, taka-perteng kamsur na kita mga Dabarkads. Time check ta mga Dabarkads is... naganda si ano tao, na pundo ni Jazzler tayo, na pundo. Pakicheck. Ang time check ta is 8:53. Partner na ano yung Jazzler natin. 8:53. Ready na po sa indong mga pocket calendar. Mabulot na kita. Baso ni partner. Oy, thank you. Baso na sa tuyang mga iraraffle ko dyan mga tugang ho. Ay nako, ready na. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Ready na po ang mga pocket calendar. O yan na po ang mga masiswerteng maggaganang cellphone. Hanggang maan may progreso sa mahay na liderato, ang kabuhay sa asenso. Good morning dyan sa mga Dabarkads na sa CSU. Good morning dyan sa mga amigo at mga naka-duty ko dyan sa CSU. Ano po? Alsa kong Dabarkads, nagdadalan si Buyoy. Amigo ko si Buyoy, layaon sa abroad. Si Salvador Pante. Amigo, good morning. Si Buyoy, the best ding barkada kang palahon, mga Dabarkads ko din dyan sa sentro. Marayni ko dyan, tala sa abroad din sa kong amigo. O yan na po ang mga maswerteng manggagana ni Android phone. Ganyan pong Aldaw na Webes, Pitcha 12 mga tugang. Ready na po ang mga pocket calendar. O yan na. Ay, bagong pocket calendar yun. Bicol Saro. Isa Bicol Saro. BS 040712. Hali po ini sa Banwaang kang Ragay. Wow, congrats sa taga-Ragay. Ay, papiraw. Mga tugang, o yan na po ha, si mga may pocket calendar po dyan, si mga nagdadagog ko sa radyo, sabihin na po nindo na halimbawa kamo po yan dyan sa Ragay, paki-check na po nindo mga tugang, ini pong sa tuyang mga nag-altabay, baka sayang man, kapot nila rin pocket calendar na ni, ini pong BS 040712. Congrats sa imo, paki-claim mo na po digdian sa imo pong Android phone. Yan po halis sa Banwaang kang Ragay. Hanggang maan may progreso sa mahay na liderato, ang kabuhayan mas asenso sa liderato progresibo. Pangduwa po mga Dabarkads, pangduwang raffle, ganyan pong Aldaw na Webes, mga tugang, ini po haliman sa Banwaang kang Dilgaliego. Mga first district pala ini, Si mga taga Dilgaliego, hali po ini duman sa Leaders Meeting. Leaders Meeting, Dilgaliego, probadong serbisyo sa gabos na panahon. Ready na sa imo pong pocket calendar. O yan na po. Hali po ini sa pocket calendar ni Congressman El Rey Villapuerte. LV 151356.
Sur para sa to, kafuerteng Sur. Otro ko lang ha, LV 151356. Kafuerteng Sur. Wang Sur para sa to, mas fuerteng Sur. Wang Sur para sa to, kafuerteng Sur. Pangtulo po mga Dabar Cats. O yan na ha, pangtulong winner kalipong mga Android phone. Ay pambihira. Wang Sur para sa Hali po ini sa Basta Bicolano Saro. Packet Calendar BS 042105. Wang Sur, kafuerteng Sur, mas fuerteng Sur. Hali po ini sa Baluaan Sipokot. Wow, mga taga Sipokot, good morning. Hali po ini sa Sipokot, BS 042105. Congrats sa imo, Basta Bicolano Saro. I-claim mo na po mga tugang. I-claim na po nindo ang cellphone digdi sa aga, 7:30 to 9. Monday to Friday. Daraw po nindo ang kopya, kaputol ka ring, ining pocket calendar, tariribayo ko po yan cellphone. Sa mahay na liderato, ang kabuhayan mas asenso. Sa liderato, progresibo. Wang Sur, Pang-apat, Wang Sur, Wang Sur para sa to. hindi po, hali po ini sa barangay visitation ni Congressman Governor Luigi. Diyan po sa Banwaan Kan, Kabusaw. Wow, mga taga Kabusaw, good morning. O yan na po. Hali po ini dyan sa Kabusaw. Leaders meeting. Mapada, LV 151113. Congrats. Ay swerte kaning manggala kaning Android phone. bisyo. Pwede ka mag-TikTok, mag-Google, mag-YouTube, mag-Facebook, mag-games. Ay pambirang pinaka-importante kanina ang games. I-claim na lang po nito digdi sa BBS. Ready lang po sa kuyang cellphone digdi. Naon lang po sa box. Ano po, tronta lang ha, LV 151113. Wang Sur para sa to, kafuerteng Sur. Okay na, last. Tugang, last. Hali po ini dyan sa ini. Ragay na naman. Ay, pambira talaga kitang ragay. Good morning, kay Ma'am BJH, kay Ninang. Merry Christmas. Wang Sur, Hali po ini dyan sa ragay. Basta Bicolano, Saro, mga Dabar Cats. Sur, mas fuerteng 046897. Congrats sa pocket calendar holder LV 046897. Kuanon mo na po sa imong cellphone digdi mga tugang. At permi ko biribit-bit araal daw. Sayang naman, kaya kuanon mo na po digdi. Si mga nanggana, congrats. Sa aga, 5 na naman pong maswerteng manggagalang Android phone, 2024 Android phone. Pinaka-latest po ini, mabilis, halangkawon ng specs. Saka, ang battery, kanini, halangkawon ba ay pambihira. Kaya congrats po sa mga nanggala, mga tugang. Sa aga, abangan po nindo otro ang 5 pang mga lucky winner. Kanipong mga cellphone na ini. Luway-luway na kitang mapara. Masunod na si Ma'am Sheila, saka si Bebot Calleja. Mga tugang, ako si Benji Rivera, babalos ka sa inyong pagkatabay. Basta Barreta sigurado, labanan ang fake news, Joe! Si Benji Rivera. Radyo Bana. mas fuerteng Sur. Mapadagos ang progreso, mas marahay ang serbisyo. Ubado na sinda sa to, haluyon ng nakserbisyo. Wang Sur. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banan Extreme. Mula sa awit 25:4. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon.
ituro mo sa akin ang iyong mga landas.